Gumagamit ng granada ng Ghost Iron Demon Spider Shield, kaya ang granada ay gumagawa ng malagkit na pagkakatali na maaring pigilan ang paggalaw ng target sa loob ng 10 minuto at magdulot ng patuloy na pinsala. Gayunpaman, sa huli, nagawang sirain ng commander ang lambat na nakatali sa kanya sa pamamagitan ng kanyang malaking lakas. Tumanggi ang commander na matalo sa pamamagitan ng pag-asa sa mga larwang bagay tulad ng likha ni Yuo. Tinagaw ng komandante ang kanyang espada ng kapangyarihan ng kidlat at sinabing ipapakita niya kung paano lumaban ang mga matatanda. Tumayo din si Yuo habang may hawak na kalasag sa kaliwang kamay at espada sa kanan. Natuklasan lang ng binatang ito na ang mga katangian ng mababang antas ay mga materyales na hindi gagana sa mataas na antas ng mga mandirigma. Ang commander ang unang gumawa ng mga hakbang upang salakayin si Yuo. At determinadong ipadala ang binata sa langit. Isang suntok mula sa commander ang nagawang mabawasan ang HP ni Yuo ng 50%. Napansin ni Yuo na tumaas ang bilis at lakas ng commander. Kung magpapatuloy ng ganito, tiyak na mamamatay talaga siya sa kamay ng commander na yon. Ngunit naisip ni Yuo na laslasan ng 2 beses ang commander sa medyo malapit na distansya. Naisipan niyang gawin yon para hindi na magkaroon ng panahon si commander na uminom ng recovery fluid. Ngunit nang iwagayway ni Yuo ang kanyang espada, mabilis itong naiwasan ng commander. Tinuyapan ng Black Tiger Commander si Yuo, dahil masyadong mabagal ang kanyang mga galaw. Kahit na ang misteryosong lalaki ay tinutuya ang sandata ni Yuo bilang kutsilyo sa kusina. Nang atakehin ng commander counter ang napakalakas na pag-atake ng misteryosong lalaki, nagawa niyang sirain shield ni Yuo at ibinaba ang kanyang HP ng 10%. Nagbabala ang system na ang HP ni Yuo ay mas mababa sa 10% ng Nirvana Defense Talent Limit. Napagtanto ni Yuo na ang lock ng HP ay na-activate, kaya oras na para sa kanya na magdesisyon sa kahihinatnan. Sinubukan ni Yuo na harapin ang huling suntok sa commander sa pamamagitan ng paglikha ng isang apoy na dragon mula sa mahika. Gayunpaman, nagawa ng commander na itaboy ang magic at sinabi na kung siya ay tamaan ng isang low-level magic ni Yuo, hindi siya karapat-dapat na mapunta sa level 45, sa oras na ito, hiniling ni mismo, kay Yuo na tumakas muli. Talagang nag-aalala si mismo na mamamatay si Yuo kung patuloy siyang itutulak ng ganito. Sumagot si Yuo na imposibleng makatakas siya, at hiniling niya sa kanila na huwag nang magsalita pa. Tumanggi pa rin si Yuo na matalo dahil nanlalamig pa rin ang kanyang leeg at tatanggi pa rin siyang matalo. Itinutok ni Yuo ang kanyang espada sa sahig, na lumikha ng isang medyo malaking bagyo sa paligid ng commander. Ang commander ng itim na tigre ay hindi natakot na makita ang napakalaking bagyo ng apoy. Tinanong pa niya kung iyon lang ang kakayahan ni Yuo. Naghinala pa ang commander na nandoon si Yuo para lang magpatawa, ngunit dahil tapos na ang oras para sa paglalaro, hindi na makapaghintay si commander na patayin si Yuo, kaagad sa bilis ng kanyang kidlat. Tumakbo ang lalaking nakamaskara patungo kay Yuo, ngunit bigla siyang nagulat nang makatanggap siya ng sunod-sunod na pag-atake mula sa isang napakalaking baril. Alam ng commander na ito ang gamit na sandata ng kanyang representante. Kaya't nabatid ng commander na pinatay ni Yuo ang kanyang kinatawan dahil ang sandata ng representante ay hawak niya. Sinubukan ng commander na harangin ang apoy mula sa napakalakas na baril na ito. Hiniling ni Yuo sa commander na huwag madala sa pamamagitan ng paggawa ng kaguluhan tungkol sa mga halatang bagay tulad ng pagkamatay ng kanyang kinatawan. Ngunit ngayon ang sandata ay hindi tinatawag, ngunit tinatawag na ang sandata ay mayroon na ngayong mga turret ng suporta at mga espesyal na epekto upang automatikong masubaybayan ang mga target nito. Ang antas ng armas ay itinaas sa 40 at ang mga bala ay walang limitasyon. Napangiti si Yuo na may kasiyahan. Nakikita na ang commander ay labis na nalulula sa mga pag-atake mula sa kanyang mga gawang bahay na sandata. Ipinaliwanag ni Yuo na ang baril na turret ay ginawa mula sa isang epic na sandata, kaya ang sandata na ito na ginawa niya ay nagawang sorpresahin ang commander. Samantala, sa wakas ay hindi nakayanan ng proteksyon ng commander ang pag-atake at nawasak. Sa wakas, tumakbo ang commander sa lahat ng direksyon upang maiwasan ang pag-atake ng armas, ngunit patuloy na sinusundan ng sandata ang kanyang mga galaw at iniinis siya dahil ang bilis ng pagpapaputok ng sandata ay napakabilis. Ayon sa kanya, ang susi sa pag-atake ng sandata na ito ay ang espesyal na epekto ng walang limitasyong mga bala, na palaging nagpapahirap sa komandante. Bukod dito, pagkatapos na mabago ni Yuo, ang sandata ay may kakayahang automatikong sundan siya.
Naisip ng commander na ang batang ito sa kanyang harapan ay sinasamantala ang sitwasyon, sa kanyang opinyon. Dapat ay isinakripisyo muna ni Yuo ang karamihan sa kanyang HP bago likhain ang sandata na yon. Ngunit sa kanyang opinyon, magkakaroon ka na lamang ng isang pagkakataon. Habang tumatakbo patungo sa mga armas, inamin ng commander na sapat na ang iyong mga kakayahan upang mabigla siya. Gayunpaman, dahil naalis ang flexibility ng baril, ginawa itong permanenteng target. Sa kanyang palagay, ang desisyon ni Yuo ay bihirang hanggal. Ito ay talagang nakakahangal kay Yuo. Dahil sinayang niya ang isang epikong sandata. Sa wakas, nagawang sirain ng commander ang sandata sa isang pag-atake lamang. Ngunit biglang nasa likuran niya si Yuo at sinabing kasisimula pa lang ng totoong palabas. Nang lilingan na sana ang commander, inatake siya ng punyal na may espesyal na epekto. Ang dagger ay tinatawag na pinabuting pagkalason. Una, ang dagger ay may one-hit special effect sa mga humanoid na nilalang. Sa loob ng isang tiyak na antas, mas mababa ang mga target na HP, mas mataas ang pagkakataong matrigger ang espesyal na epekto. Agad na bumagsak ang commander at umubo ng dugo dahil sa epekto ng malakas na pag-atake. Dahil sa pag-atake sa pagkakataong ito, bumaba ng 5% ang HP ng commander. Sa sandaling iyon, napagtanto ni mismo na kahit na ang palihim na pag-atake ng backstab ay hindi makakayanan ng mataas na pinsala dahil ang pagkakaiba ng antas ay masyadong malaki. Kaya't natitiyak ng magandang babae na ang malubhang kalagayan ng commander ay dahil sa kakaibang epekto ng kanyang punyal. Agad na pinaandar ni Commander Black Tiger ang Guardian Seal para gumaling ang kanyang mga sugat at maibalik ang kanyang HP. Ito ay maaaring magawa ng isang tao na may passive immune sa mga espesyal na epekto ng ilang mga armas. Ang item na ito ay ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ay alisin ang mga espesyal na epekto ng ilang mga armas. Ang item na ito ay nakakapag-restore din ng 30%. Nadamay ang swerte ng commander, ngunit nainis din siya dahil binili niya ang item na ito sa mataas na presyo. Habang nagpapagaling ang commander, inatake muli siya ni Yuo at hiniling sa commander na huwag siyang sisihin dahil sinasayang lang ng commander ang special effect ng kanyang sariling armas. Habang mahigpit silang nakikipaglaban, pinaalalahanan si Yuo ng system muli, na ang oras ng pag-lock ng HP ay matatapos sa loob ng 5 segundo. Sa puntong ito, nagreklamo ang commander dahil sa tingin niya ay madaling makumpleto ang transaksyon, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang bully na tulad ni Yuo, na lubhang nakapipinsala sa kanya. Ibinato muli ng commander ang kanyang sandata at desidido siyang patayin si Yuo. Sabay na sina Yuo at mismo para kumita ng dagdag na pera. Habang ang katawan ni Yuo ay itinapon sa malayo hanggang sa ito ay tumama sa pader. Sa oras na ito, natapos na ang passive skill sa pag-lock ng HP, kaya kinailangan ni Yuo na ibalik ang volume ng kanyang HP ng mabilis upang maiwasan ang anumang masamang epekto. Samantala, ang commander ay naglabas ng malaking injection ng Geuma at sinabing naging pabaya nga siya dahil minamaliit niya ang kanyang kaaway. Hindi inaasahan ng commander na ganoon kalakas ang makulit na batang si Yuo sa kanyang harapan, kaya kinailangan ng commander na gumawa ng lihim na pamamaraan upang maiwasan ang pagkabigo. Pagkatapos ay buong lakas niyang itinusok ang napakalaking injection sa kanyang sariling leeg. Dahil sa epekto ng potion, biglang nagbuga ng kidlat ang buong katawan ng commander na nakakasilaw sa mga mata. Ang potion na ginamit ng commander ay dugo pala ng Thunder Beast. Ang epic na item na ito ay maaaring mag-activate ng Thunderstorm Electric Armor sa isang Thunder Beast, na magpapataas ng iba't ibang kakayahan at katangian sa maikling panahon ng 5 minuto. Pagkatapos gamitin, ito ay magiging mahina sa loob ng 30 araw. Malalaman ni Yuo na ganito ang hitsura ng kanyang ulat kapag kaharap ang mga matataas na manlalaro. Hindi lamang maaaring magbago ang kanyang mga taktika, ngunit lumalabas na si Yuo ay hindi rin mahuhulaan ang kakayahang labanan ng kanyang kalaban at mga kasangkapan at si Yuo ay talagang nadala sa kawalan ng pag-asa at halos nawala ang lahat. Alam din ni mismo na may iba't ibang rare items ang Black Tiger Group. Medyo nagsisi si mismo na hindi na siya naglaan ng mas maraming oras sa paglilinis ng piitan at pagkuha ng mga bihirang item. Pagkatapos makumpleto ang kanyang pagbabago, sinabi ng commander na ang epic item na nakuha niya ay 56 na beses na mas malakas sa Thunder Mountain Canyon Dungeon, ngunit hindi niya inaasahan na gagamitin niya ito laban kay Yuo na parang siya ay isang tao ng Canyon Dungeon. Pagkatapos ng kidlat at pagtakpan ng alikabok, tuluyang nawala ang kanyang katawan.
Malinaw na ngayon na ang katawan ng commander ay naging isang halimaw na tila isang higanteng butiki sa kanyang nakakatakot na boses. Tinanong ni Yuo ang komandante kung sino ang magpapakita ng lahat ng mga panlilinlang niya nang hindi inaasahan. Itinaas ni Yuo ang kanyang magkabilang braso at sinabing wala na siyang tricks. Casual na sinabi ni Yuo na ito na ang huli niyang pag-atake ay naubos na at naharang ng commander kanina. Galit na nagmura ang commander dahil pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya ni Yuo. Sumugod agad ang halimaw, sasabihin niya na hindi niya dapat sayangin ang kanyang mahalagang espesyal na bagay, tulad ng halimaw ay naghahanda upang putulin ang katawan ni Yuo. Biglang pinigilan ng Special Forces ni mismo ang dalawang malalaking braso nito. Hindi katakataka na napaka-relax si Yuo mula kanina, kahit nasabik ang halimaw na patayin siya. Nabigla ang halimaw nang makitang nakatakas ang dalawang matataas na antas na mandirigma mula sa husay ng mata ni Medusa, kahit na wala ang epekto ng kasanayang ito. Ipapaliwanag ni Yuo na kapag sinabi ng commander na ang dahilan kung bakit ang dalawang espesyal na puwersa ay nahayag sa mata ni Medusa. Habang si Yuo ay nasa labas ng pinto ng kanyang silid at narinig ang lahat ng kanilang mga pag-uusap. Laking gulat ng commander nang mapagtantong binuksan ni Yuo ang kanyang kaba ng kayamanan at kinuha ang mga luha ni Medusa upang pagalingin ang dalawang gwardya na ginawang mga estatwa nang malapit ng magalit ang halimaw. Si Yuo ay agad itong hinampes ng dalawang gwardya ng espesyal na pag-atake na nagtulak sa katawan ng halimaw. Medyo mapalayo, ang suntok ng mga espesyal na gwardya ay napakalakas kaya natamba ang katawan ng halimaw na lumilipad at nawasak ang ilang pader sa likod nito. Nagulat si Yuo nang makita ang lakas ng isang level 60 player. Nakaramdam ng goosebumps ang binata na nakatayo malapit sa dalawang special guards ni Miss Mo. Matapos makalaya si Miss Mo, agad itong lumapit kay Yuo. At siya ay tinanong kung sa simula pa lang ay alam na ng binata ang pakulo para mawala ang mata ng Medusa effect. Saka bakit hindi ginawa ni Yuo petrification effect ng bodyguard mula sa simula hanggang dulo? Ang tanong ni Miss Mo. Talagang nag-alala si Yuo sa mga tao dahil inilalagay niya ang sarili sa panganib. Sinagot ni Yuo na sa simula pa lang ay naisip na niya ang posibilidad na iyon, ngunit ngayon ay may kumpiyansa siyang manalo. Kaya naman gusto niyang lumaban sa abot ng kanyang makakaya para talunin ang isang kalaban na mas mataas na antas para sa kanya. Ito ay isang napakahalaga, praktikal na karanasan at isa na hindi mabibili ng pera. Nagulat si Miss Mo at sinabing isa siyang napakahalagang karanasan. Na marami siyang nakitang tao. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang tulad ni Yuo ng buong kumpiyansa. Sinabi ni Yuo na isa rin itong mahalagang karanasan para kay Miss Mo, kaya hindi na kailangang magpasalamat ang ginang, ngunit pumayag na siya sa simula. Hihingi pa rin si Yuo ng hindi bababa sa 10 milyon, kaya kailangang magdagdag si Miss Mo ng dagdag na regalo na 500,000. Pagkatapos ng lahat, si Yuo ang numero 1 sa patimpalak sa piitan. Tanong nitong si Mo kay Yuo na huwag mag-alala dahil ang halaga ay hindi gaanong mahalaga sa kanya sa puntong ito. Napagtanto ni Miss Mo na si Yuo ay isang ordinaryong tao lamang na gusto ng pera, naisip niya na ang ganitong uri ng tao ay talagang pumupukaw ng kanyang gana. Dumating ang mga bantay ni Miss Mo dala-dala ang katawan ng Sea Commander na nanghihina na at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin sa taong yun. Sagot ni Miss Mo na walang kwenta ang lalaki. Kaya tinanong si Yuo kung sino ang maghahatid ng huling suntok upang ang kagamitan at karanasan ng lalaki ay mapasa kanya ng walang pag-aalinlangan. Inilabas ni Yuo ang kanyang espada at nagpasalamat sa kanya habang itinutusok niya ang kanyang espada sa bagbog na katawan ng commander. Bago siya mamatay, sinabi ng commander na ang mga halimaw sa labas ng mandaragat ng kampo at ang kabilang panig ng commander ng kamatayan ay nagsabi na ang mga halimaw sa labas ng safe zone ay lihim. Natitiyak ng lalaki na maya-maya ay mahuhulog sa impyerno ang ligtas na lugar. Narinig ang mga salita ng itim na Tiger Commander. Tinanong ni Yuo kung ano ang ibig sabihin ng hitsura ng mga halimaw at pagbagsak ng safe zone. Paliwanag ni Miss Mo, isa lang itong conspiracy theory na matagal nang umiikot sa dilim ng safe zone. Kaya hindi na kailangang mag-alala ni Yuo sa pag-iisip tungkol dito. Pagkatapos ay inanyayahan ni Miss Mo si Yuo na sumali sa kanyang grupo kasama ang kanyang mga kakayahan at ang kanyang mga serbisyo sa pagliligtas sa ginang. Ang binata ay kwalipikadong sumali bago yon. Si Yuo ay nagtanong kung maaari nilang pag-usapan ang ilang mga benepisyo pagkatapos nito. Ang binatang ito ay magpapasya kung siya ay sasali o hindi. Nang marinig ito,
Napangiti si Miss Mo at tinanong kung naisip ba ni Yuo na hindi siya mabibigyan ng maraming benepisyo mula sa Hammer Group. Ipapaliwanag ni Yuo na naging maingat lang siya at nag-iisip pa siya bago gumawa ng desisyon. Bigla hinawakan si Yuo ng dalawang bodyguard si Yuo sa balikat at sinabing karangalan ni Yuo na matanggap ang imbitasyon ni Miss Mo. Kaya dapat ay bigyang pansin ng binata ang iyong pagkakakilanlan bago gumawa ng isang kahilingan. Agad na sinabihan ni Miss Mo ang dalawang gwardya na bitawan si Yuo. Sinabi ng magandang babae na iniligtas ni Yuo ang buhay niya, kaya wala akong ganoong mga patakaran. Sinabihan ni Miss Mo ang dalawang gwardya na tingnan ang kalagayan ng iba pang mga estudyante at huwag hayaang manatili ang ibang miyembro ng itim na tiger. Bago lumabas ng silid ang dalawang espesyal na gwardya, sinabihan sila ni Yuo na mag-iwan ng ilang miyembro ng Black Tiger para sa kanya. Dahil makakapagbigay sila ng mga regalo para kay Yuo, matapos iwan ng special guard si Miss Mo sa isang sofa at sinabing si Yuo ay isang taong mahilig sa pera. Kinumpirmahin ito ni Yuo, at hindi niya inaasahan na matatanggap siya ng ginang bilang isang taong gaaman sa pera. Ipinaliwanag ni Miss Mo na sa malupit na edad na ito hanggat may sapat na lakas, ang kagandahan, pera at kapangyarihan ay abot kamay. Ito ang batas ng kalikasan, kaya hindi niya kailangang kamuhian ang mga bagay na ganyan. At ayon sa kanya, ang mga taong may parehong pagnanasa ay may mga hindi pangkaraniwang katangian. Hindi naintindihan ni Yuo kung ano ang sinabi ng ginang sa dulo tungkol sa kalidad at pagkakatulad. Inilapit ni Miss Mo ang kanyang mukha kay Yuo at hinaplos ang pisngi ng binata. Habang ipinapaliwanag na ang ibig sabihin nito ay ang lahat ay maaaring madala ng pagnanasa at naibigay ni Miss Moore ang lahat ng gusto ng mga tao. Sa puntong ito, mare-realize ni Yuo na mas delikado ang babaeng nauna sa kanya kaysa sa inaakala niyang. Pagkatapos ng insidente sa Black Tiger Group, personal na pumunta ang principal kay Yuo at nagpasalamat dahil nailigtas ng binata si Miss Mo at ang buong academy ng sabay. Mapagpakumbaba, sinabi ni Yuo na hindi niya hahayaang gawin ng masasamang tao ang anumang gusto nila sa kanilang akademya. Kung tutuusin, laging nasa puso niya ang mga prinsipyo, aral, at hindi ang mawala ng malakas ng loob sa puso, dahil lang sa may kaunting kahinaan siya. Hanggat ang isang tao ay nananatiling matatag sa kanyang puso, ang mga himala ay palaging mangyayari. Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang punong guro at malakas na sinabing karapat-dapat kang tawaging henyo at shiny na bata sa akademya. Kahit na mukhang hindi nag-improve ang binata sa nakalipas na 3 taon, ang binata. Si Yuo ay nagtrabaho ng husto. Tuwang-tuwang sinabi ng punong guro na magbibigay siya ng magagandang akademikong tagumpay at ilang espesyal na parangal kay Yuo. Inutusan kaagad ng punong guro si Secretary Wang na tipunin ang mga guro at estudyante ng paaralan. Gustong ipaliwanag ng prinsipal ang insidenteng pag-atake na ito, at higit sa lahat, gusto niyang bigyan ng espesyal na pagkilala si Yuo para sa kanyang katapangan. Hiniling ni Yuo ang prinsipal na gawin ito sa ibang araw, dahil ngayon ay nabigla pa rin ang bawat isa at marami pa ang kailangang aliwin at nangangailangan ng pahinga sa loob ng ilang araw upang maaliw at nangangailangan ng pahinga. Nakangiting sinabi ni Yuo na hindi niya kailangan ng anumang espesyal na pabuya basta't ang pagpapalitan ng transcript, mga puntos ng bonus at mga bonus sa unang premyo ay maibigay sa tamang oras. Binigyang diin ng punong guro na may higit sa 70,000 kopya ng point si Yuo at 500,000 karagdagang reward. Ang nominal na halaga ay higit lamang sa 1.1 milyon. Ayon sa kanya, ang nominal na halaga ay masyadong maliit at hindi maihahambing sa kahit kaninong mga nagawa. Kahit na walang kakulangan sa mga espesyal na parangal, sa kanyang opinyon, na hindi karapat-dapat na ayusin ang isang testamento sa huli, maaari ka lamang sumuko sa harap ng determinasyon ng punong guro dahil pakiramdam niya ay wala nang dapat gawin o pag-usapan ang sinabi ni Yuo. Paul sa principal. Bago iyon, inanunsyo ng principal na ang academy ay isasara sa loob ng 3 araw simula bukas, kaya dapat gamitin ni Yuo ang pagkakataon na makapagpahinga ng mabuti. Samantala sa sandaling lumabas si Yuo sa silid, akala ng paaralan ay tunay na bayani ang binata. Ang isang hindi kapansin-pansing binata sa isang ordinaryong araw ay maaaring gumawa ng mga bagay na talagang pambihira. Hiniling ng punong guro kay Kalihim Wang na hilingin sa kagawaran ng pananalapi na maghanda ng 2 milyon sa isang bagay na kailangang ihanda sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ay ang punong guro mismo ang personal na magbibigay ng lahat ng mga gift na gagawin niya. Agad na nagtungo muli si Yuo sa ospital upang suriin ang kanyang pamilya.
Sa pagkakataong ito, ama ni Yuwo ay muling naupo at tumawa sa kanila, kahit na ang kanyang katawan ay mahina pa. Hiniling ng ina at Yunfei sa ama na huwag masyadong excited at humiga para mas makapagpahinga. Mula sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Nabalitaan ni Yuwo na dahan-dahan nang makakabawi ang kanyang ama, ibig sabihin ay matagal nang tinitiis ng ama ang sakit. Napaisip ang binatang ito, may gamot ba para mapabilis ang paggaling ng kanyang ama? Bigla tinanong ni Yunfei si Yuwo patungkat sa patimpalak sa piitan kahapon. Excited kung nakakuha ba ng magandang rangkang ang kuya niya? Bago pa masabi ni Yuwo, biglang pumasok si Dr. Hao sa silid. Pumasok ang doktor kasama ang ospital. Dean, kababalik lang ng Dean at narinig niya ang nangyari sa Yu pamilya. Kaya agad siyang lumapit at gustong makita ang pamilya Yu. Sinabi ni Dean Jiang na pumunta siya upang humingi ng tawad sa buong pamilya tungkol sa saloobin ni Direktor Fan nung nakaraan. Nahiya siya na hindi nasusunod ng direktor ang mga medikal na prinsipyo at kumilos ng maayos. Malugod na tinanggap at ipinahayag ni Yuwo ang kanyang pasasalamat sa Dean. Hindi nakalimutan ng binata na humingi din ng paumanhin dahil sa impulsively act. Muling sinabi ni Yuwo na babayaran niya si Director Fan para sa mga gastuseng medikal. Ganito ang ginawa ni Yuwo dahil napagtanto niya na napakahirap gumawa ng direktang paghingi ng tawad, lalo na sa isang matataas na tao tulad ni Dean Jiang. Pagkasabi noon ay agad na tumalikod si Dean Jiang at pinakiusapan silang lahat na magpahinga ng mabuti. Bago pa man lumabas ng silid ang matandang Dean, humiling si Yuwo sa kanya na huminto. Dahil gusto niyang itanong kung may gamot ba ang ospital sa kanyang ama, sagot ni Dean Jiang na nalaman na niya ang tungkol sa sitwasyon ng ama. At kung gusto nilang gumaling kaagad ang ama, kailangan niyang gumamit ng espesyal na gamot. Bagamat may antidote ang ospital, ito ay napakamahal dahil ito ay napakahusay na gamot. Agad namang pinakiusapan ng ama si Yuwo na huwag nang isipin iyon dahil ayos lang siya. Ang sabi ng ama, kailangan lang niyang magpahinga at hindi na kailangang gumastos ng pera sa mamahaling gamot. Ngunit sinabi ni Yuwo na ang presyo ay hindi mahalaga habang ang ospital ay mayroon nito. Agad na i-swipe ni Yuwo ang card sa kanyang kamay para sa gamot. Nang makita ang card sa kamay ni Yuwo ay agad na ginawa ang Dean. Alam na alam ni Dean Jiang na ito ang itim na card ni Miss Mo. Agad na tinanong ni Dean Jiang kung paano nagkaroon ng ganyang card. Nang may katapatan at inosenteng mukha, ipinahayag ni Yuwo na ang card ay direktang ibinigay sa kanya ni Miss Mo mula sa grupo ng handmill groups.